magandang pagkakataon. No? Kaya ito'y lagi nating kasabigan ang araw at oras na tayo po ay nakasasamba sa ating Panginoon. Salamat na mga kapatiran dito sa Cuenca ay nandito. Hindi pa man kayo maraming pero mayroong sumasamba sa Diyos sa lugar na ito. At salamat din sa ilang mga kapatiran sa Lipa na nakahabol marito, bagaman ang iba ay hindi nakarating. Amen. Sasamba tayo sa Panginoon. Amen. At sinugusabik na umawi para sa Diyos. Palapakan natin isang ating Panginoon. Hallelujah. Luwalagin natin ang kanyang banal na pangalan. Itaas natin siya sa ating kalagitnaan. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Karapat-dapat siya na ating pong sambahin. Amen. Nawitin natin ngayong gabi ang ngayong hapon ang salamat. Isusunod natin ang sapat na iba. Amen. Yes, kasama ng pagpalapak ng ating magmay, patuloy tayo maawit sa Panginoon. Aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako hindi mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung pagipitan, ako ay may mananakitan. Yes, Jesus! Ikaw, Jesus, ang aking sanlibutan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Minsan pabuhay ko lang, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Padalas tayong buhay ko lang, at buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya
Amen. Tayo na tayo tumayo mga kapatid at patuloy tayong bumawag sa Panginoon. May kasiglahan. Ipagangamba sa kawalan ang kapalagoy na ating lahan. Di ba? Sa pag-awin pagkat naririyan ka palagi. Di matitingan sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awin pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagkain. At higit pa, pagkaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkain. At higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Sa lahat ng inasahan, wala na nang mahihiging pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Isa na, di magangamba sa kawalan at akala mo'y lahating laang. Di ba takot sa panangin pagkat naririyan ka palagi. Di matitingan sa pagsubok ang pagsama mo'y dapat lubos. Di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. O napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagkain. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkain. At higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng inasahan, wala na nang mahihigit pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, di magkukulang. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagkain. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkain. At higit pa, sapat na sa lahat ng makakailangan. Higit pa sa lahat ng inasahan, wala na nang mahihigit pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Ika'y sapat na at higit pa. Maraming salamat para sa ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos, na hindi nagpapago, hindi nagkukulang. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming pinapupurihan. Ikaw ang aming itinataas. Ang Diyos ay nararapat na sambahin. Siya hindi nagbabago, nananatili ang kanyang kabutihan kailan pa man. Umawi tayo sa Panginoon ngayong gabi, ngayong hapon. Ang title nito ay Mananatili. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay nananatili sa kahit anong panahon. Ang kabagay ay nasa atin. Ikaw lang saan man naroon.
Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanman. Kapay ka kapahingahan sa'yo nakamtan, sa'yo nakamtan. Kapayahan, ikaw ang pinagulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanman. For the last time, suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Minsan pa palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory, 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 Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Purihin ng Panginoon ngayong gabi. Napakasarap na magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos dahil patuloy tayo may pagkakataon na makasamba sa Kanya. Amen. Sa bahaging ito mga kapatid, tayo may pagkakataon na sama-samang lumapit sa ating Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Bagamat alam na ng Diyos ang ating mga sasabihin, bago pa natin isipin, bago pa natin imigin, alam na ng Diyos, subalit nasa atin ang pagkakataon ngayong gabi para ilapit sa Diyos ang ating mga pangailangan. Lahat po tayo may kailangan sa Panginoon. Amen. Malaki ang ating pangailangan, kaya lakihan din natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya'y buhay, kaya ano man ang iyong kailangan ngayong gabi, amen, sabihin mo sa Panginoon, hindi man mo dito sa unahan, personal kang lumapit sa Panginoon. Pag-pray natin ang ating kapulungan ng The Father's House Christian Fellowship Ministry, patuloy na pasulungin at pagpalain ng ating Panginoon, ng ating bansa, ang ating bayan, ang mga tao, ang mga namamahala, ang mga namumuna, ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Sa gayon, makakapamahala sila ng buong ayusan. Amen. Kaya pag-pray natin ang ating mga kababayan, amen, ay makakilala sa Panginoon. Ganun din ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa naglilingkod sa Diyos. Sila rin ay maranasan ng Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Amen. At patuloy natin pag-pray ang gawain dito sa Cuenca. Ang Diyos ay patuloy na magbangon ng mga tao pa na makakasama natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mga taong magkakaroon ng pagbabago ng buhay at magtatalaga ng buhay para sa pagsamba. Amen? So, pag-pray din natin ang ating mga kapatid na hindi natin nakasama ngayong gabi. Pag-pray natin na sa mga susunod na pagkakatipon, tayong lahat ay magtagumpay sa pagsamba. Amen? Napakahalaga ng pagsamba, kaya nararapat natin itong ipaglaban. Ipag-pray natin ang bawat isa. Amen? At ngayong gabi, ang salita ng Diyos natin mapagsasalusaluhan. Amen?
pag-pray natin na kausapin tayo ng Panginoon. Lumabas tayo mamaya na pinagpala ang ating mga buhay. Tayo manalangin, palakpakan natin, luwalhati natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, we praise you, holy name God. Tinataas ka namin ngayong gabi. Lord, niluluwalhati ang iyong banal na pangalan. Tumitiwala, umaasa sa iyong mga dakilang gawa, Panginoon. O Diyos, ngayong gabi, salamat sa pagkakataon na kami po'y makalapit sa iyo. Mailapit sa iyo ang aming mga pangangailangan bagamat nalalaman mo. Napagpalain mo nga po, Diyos, Lord, ang kabuuan ng fellowship, Panginoon, ng The Father's House. Ang aming mga leaders mula kay Pastor Greg, Pastor Boyet, Pastor Ernie, Pastor, mga gawain sa iba't ibang bayan, sa loob at labas ng bansang ito. Ikaw pong magpala, O Diyos. Ang aming Mother Church sa Lipa, Ikaw ang magpala. Maging dito sa Cuenca, Panginoon. May mga tao ka pang ibabangon, Panginoon. Lord, makakasama namin sa paglilingkod, makakaranas ng pagbabago ng buhay, at magtatalaga ng buhay para maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang aming mga kapatid na hindi namin nakasama ngayong gabi. Lord, sa mga susunod na pagkakatipon, magkaroon sila ng damdamin na nasasabik sa bawat pagsamba, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong salita na mahahayag ngayong gabi. Ikaw nga po ang magpala, O Diyos. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Mangusap ka sa aming kalagitnaan upang lumabas kami mamaya sa lugar na ito. Kami binago at pinagpala mo, Diyos. Bless mo rin ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan at kakilala na hindi pa naglilingkod sa iyo, Panginoon. Sila rin ay iyong kahabagan. Tulungan mo po, Diyos, na makilala kanila at maranasan. Lord, ang bawat dalangin, O Diyos, ngayong gabi, iyong nalalaman. Kumatagpo ka po, Panginoong Jesus, nananampalataya kami, pinagpala mo na kami ngayong gabi. Sa iyo po ang kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at kamayan natin ang bawat isa. Welcome natin ang bawat isa. May galak, may saya, awitin natin sa Panginoon. May galak, amen, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, pagsamba at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Praise your holy name. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Amen. Pwede tayo makaupo. Salamat sa ating Panginoon sa biyaya ng pagkakataon na tayo po ay makapagsama-sama. Sino po masaya ngayong gabi? Amen. Kasama po natin ang ilan nating kapatid mula sa Lipa. Amen. Salamat sa Panginoon. Napakasarap na tayo po ay makapagsama-sama. Bagamat wala ang iba. Amen. Ang mahalaga ay ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kagaya ng lagi kong sinasabi, 2 o 3, amen, na nagkakatipon, si Jesus ay tumitira sa kanilang kalagitnaan. Amen. Kaya narito ang presensya ni Jesus, kaya siya ay may gagawin sa ating buhay. Amen. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Alam ko po nga ang bawat isa ay may kanya-kanyang ginagawa. Amen. Napapagod. Amen. Pero pinili niyo ang pagsamba. Amen. Napakabuting pagpapasya. Napakatama. Amen. Ang pahalagahan natin ang ating bawat pagkakatipon. Amen. Para po sa ating mga pabalita, hindi po nagbabago mga kapatid sa mga taga-Cuenca. Every Sunday, 9:30 po ay meron tayong pagsamba, 9:30. At every Tuesday, kagaya nito, amen, sa ngayon, Tuesday ang ating ginagamit na araw. Amen. Tayo po ay may pagpupulit pagsamba kagaya nito. Amen. Sa mga susunod pang linggo, amen, tayo mag-invite. Amen. Pag tayong lahat ay nagkasabay-sabay dumalo, amen, puno agad tayo dito sa lugar, kaya pahalagahan natin, amen, patuloy natin ipaglaban ang gawain ng Panginoon at tayo rin ang makikinabang, amen, tayo rin ang makikinabang mga kapatid, kaya patuloy tayong magalak,
Amen. Sa ating paglilingkod, patuloy nating pahalagahan ang bawat pagsamba. Amen. Sapagkat bawat pagkakataon ay biyaya lang ng Panginoon sa atin. So, laging magmamanalangin. Amen. Mag-pray tayo mga kapatid. So, hindi man makapunta dito sa church ang iba, sa inyong tahanan. Amen. Bago simulan ng araw, bago gumawa ng anumang gawain, simulan natin makipag-usap sa Panginoon. Amen. Magbasa ng Biblia. Amen. Nagbabasa tayo ng Bible. So, kung wala ka pang Bible, wala ka pang pambili, maganda sana makabili tayo ng mga personal nating Bible. Sa application, amen, pwede. Meron nga tayong Facebook. Dapat meron din tayong Faithbook. Amen. Ito yung Faithbook, ang Biblia. Ang libro ng pananampalataya. Amen. Kaya, pwede kayo mag-download para sa gayon ay pag may sermon, tayo makakapagbuklat at lalo na sa ating tahanan, makakapagpasa tayo ng Biblia. Dito mo mas lalong makikilala si Jesus at ang kanyang kalooban. Amen. So, yun lamang ilang mga pabalita, mga kapatid. Amen. Patuloy po kaming nagagalak sapagkat kayo po ay nariyan. Amen. Salamat. Kagalakan po namin, kalakasan ng inyong mga presensya. Amen. Una po, ang presensya ng Diyos ang nagpapalakas sa amin. Pangalawa, nariyan po kayo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Patuloy pa tayo mag-invite, mga kapatid. Huwag kang maumay mag-invite. Amen. Dadating ang time, yung inaanyayahan mo, sila rin ay dadako at makakasama natin sa pagsamba. So, yun lamang mga kapatid sa ang pabalita natin ngayong gabi. Dadako po tayo sa pangalawang uri ng pagsamba. Amen. Hindi na bago. Amen. Sa bawat isa, alam na natin ang gawain ito, ang pagbibigay. Amen. Napakahalaga na patuloy natin gawin ito. Ang pagbibigay ay nagbibigay kaluguran sa Diyos. Amen. Ulitin ko. Amen. Kagaya ng lagi kong sinasabi, alam ng Diyos ang ating kalagayan. Amen. Alam ng Diyos ang ating kalagayan. So, kung wala tayo, hindi tayo pinepersa ng Panginoon. Amen. Pero, kung mayroon tayong magagawa, gawin natin ang pinakamabuti. Hindi usapin ang laki. Hindi ko sinasabing liitan nyo. Hindi ko rin naman sinasabing lakihan nyo, kundi gawin natin ang pinakamabuti para sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay tumitingin sa puso ng taong nagbibigay. Amen. Pakinggan niyo po ang aking babasahin sa aklat ng Marcos, chapter 12, verse 41 hanggang 44. Sabi dito, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. At tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Amen. Napakinggan natin. So, kung ilalarawan natin, narito si Jesus. Amen. Siguro, kung ipipicture lang natin, kung nandyan yung hulugan ng mga handog, si Jesus ay umupo. Amen. Nandun siya sa tabi ng hulugan. At tinitingnan niyo yung mga taong nagbibigay. So, maraming mayayaman ang nagbibigay, subalit ang nakakapture sa paningin ng Panginoong Jesus ay yung pagbibigay ng babaeng balo. Ang binigay lang niya ay 2 salaping tanso. Kung palakihan ang usapin, maliit yung kanya. Pero pinuri ni Jesus yung kanyang binigay. Bakit? Ang ginawa po ng babaeng balo ay yung pinakamabuti na kanyang magagawa. Sabi doon, bagamat siya'y dukha, ibinigay niya ang kanyang buong ikinabubuhay. Amen. So, makikita natin na ang Diyos ay hindi lang sa laki tumitingin sa ating mga binibigay, ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. Amen. Kaya kung wala tayong pambigay, wala tayong magagawa. Amen. Pero kung mayroon, bakit hindi? Gawin natin ang pinakamabuti. Kung wala naman, binibigay natin ang ating time. Diba? Ang ating panahon, ito'y pagbibigay din sa Panginoon. At ang Diyos ay nalulugod sa ating mga pagbibigay. Amen. Maluwag sa ating puso, tayo nasisiyahan.
ito'y kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesus. Mapapansin natin sa talatang aking binasa, sinabi ni Jesus, Amen, ang ibinigay ng babaeng balo ay higit sa ibinigay ng mayayaman na nagbigay. Amen. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya ngayong gabi, alam ng Diyos ang ating kalagayan, gawin lang natin ang pinakamabuti nating magagawa. At ang Diyos ang magpapala sa atin. Amen. Hindi natin kayang talunin ng Diyos sa pagbibigay. Kaya tayo po'y maghandog ngayong gabi. Amen. Tayo po'y magbibigay. Ang banal, maraming salamat po ngayong gabi sa pagkakataon na kami po'y makapaghandog sa iyo mula sa mga pagpapalang ikaw rin po ang nagbigay sa amin, Panginoon. Dalangin ko bawat kaloob ng bawat isa yung basbasan. I-multiply mo po ito upang patuloy na kumatagpo sa pangailangan ng gawain mo sa bayang ito ng Cuenca at sa buhay po nila. Ibalik mo ng maraming beses ang pagpapala mula sa pananalaki at higit pa sa maraming mga bagay sila iyong pagpalain. Salamat po sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ulitin natin na magbigay tayo. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Ang Diyos po ang ay nalulugod at siya ang magbabalik ng mga pagpapala sa ating buhay. So sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pagparito, amen, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Napakahalaga na, amen, patuloy nating maunawa ng kanyang kalooban sa pamagitan ng kanyang salita. So ang ating pong mga ngaral ay tatay ko sa pananampalataya, tatay ko rin sa pisikal. Amen. So siya yung ating pastor sa Lipa. Nakita ko na ang Diyos ay may ginagawa sa kanyang ministeryo. Kaya ngayong gabi naniniwala ako na gagamitin siya ng Panginoon para tayong mga taga-Cuenca ay palakasin. Amen. Narito rin ang mga ilang taga-Lipa. Tayong lahat ay pagpapalain ng salita ng Diyos. Palakpakan natin habang lumalapit ang ating pastor. Amen. Purihin ang Diyos at salamat po sa kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Sino pong masaya? Nakabahagi tayo ng gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, umaasa ako sa Diyos na hindi po niya pababayaan na mawalang kabuluhan ang ating pong pagparito ngayong gabi. Nagnanais po ako na gamitin ako ng Panginoon na kayo ko'y pasiglahin sa pananampalataya at bigyan ng kagalakan ng buhay, ang puso, lalo na habang tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Salamat. Nandiyan kayo kahit sabi ko nga, hindi pa lubang karamihan, pero nandyan kayo na nagpapatuloy. Mula po sa inyo ay gagawin ng Diyos na marami pang mga tao ang matututong sumamba at maglingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. At salamat po sa ilang mga kapatiran sa Lipa na nagbigay rin po ng panahon ngayon pong hapon. Amen. So, tuwing ikalawang Martes po ay nandito po kami. Ano? Tuwing ikalawang Martes. Pero sikapin po kila Pastor Iko na tuwing Martes ay meron kayong tinatawag na midweek service. No? Para alam niyo po, ang tao ay pag tayo nga sa physical, dapat kumain tayo 3 beses, 5 pa nga sa isang araw. Ano? Kaya pag di tayo kumain, manghihina tayo ang ating katawan. So, ganun din po sa spiritual nating kalagayan. Mahalaga na tayo po ay patuloy na nakakapagsalo-salo sa salita ng Diyos. Ang ating pong fellowship ay mayroon pong 3 regular na pagkakatipon. Mayroon pong linggo ng umaga, mayroon linggo ng gabi, at sa ibang bayan ay Miyerkules ng gabi. Kaya lang po ay dahil nagpapasimula pa po ang gawain ng Panginoon dito sa Cuenca, kaya linggo ng umaga pa lang kayo at Martes po ng gabi. Amen. So darating po ang oras na
naniniwala ako hindi magtatagal ay magiging maayos na po yung schedule talaga ng inyo pong pagsamba sa Panginoon. Magiging linggo ng umaga, linggo ng gabi, Miyerkules ng gabi para lahat tayo sabay-sabay. Amen. At hindi lang po tayo ilan sa ating pagsamba sapagkat ang fellowship po nating kinabibilangan, ito po ay buong daigdig. Meron tayong nasa 4,000 simbahan. Nakasabay po natin na nagpupuri pag may pagsamba tayo sa ating pong Panginoon. Okay? Hallelujah. So, tulungan tayo ng Panginoon ngayong gabi na tayo po palakasin ng salita ng Diyos. Amen. Okay? Sa inyong mga Biblia, may awit 19 verse 1, isa po sa napakagandang talata na ating pong nabasa rin sa Biblia. Amen. At sa mga tagalipa, alam ko ang ilan dito ay nabanggit ko na. Pero muli kong sasabihin sa ngayon sa kapakanan ng mga bago nating mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Awit 19 verse 1. Amen. Ganito po nakasulat. Amen. The heavens declare the glory of God, in the firmament show it His handiwork. Amen. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sandali tayong manalangin. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, kami po yung hihingi sa iyo ng patnubay sa gagawin po namin pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang gumamit ng mga pangangaral, ng mga mensahe at mga talata para sa aming buhay. Tumarito po ang aking mga kapatid na mayroon pong inaasahan sa iyo. Huwag po silang mabigo, uuwi sila mamaya, may natanggap po silang kagalakan, kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo sila sa pakikinig, tulungan mo naman po ako sa pagbabahagi kung may mga salita na narinig na nila at muli po nilang mapapakinggan ngayon, lalo pong ikalakas ng kanilang buhay pananampalataya. Pagpalain mo po ang hapong ito at sino man po nakasusubaybay sa online, sa live ng pangangaral na ito, sila rin po iyong pagpalain. Salamat po, Ama, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So, meron po akong mga nakakakwentuhan na nagtatanong sila, lalo na yung mga mahilig mag-analisa sa iba't ibang mga bagay. Sabi, bakit kaya ginawa pa ng Diyos ang mga bituin? Bakit kaya ginawa pa ng Diyos ang ibang mga planeta kung wala naman palang tao doon? At dito lang naman sa atin may tao. No? So, may iba't ibang opinion ang iba't ibang mga tao. Then, pero magandang mapakinggan yung opinion ng salita ng Diyos. Amen? At dito sa Biblia, sabi ron, kaya pala nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. Una, may layunin ng Panginoon. Ginawa niya yung tanda ng panahon. Ginawa niya yung tanglaw sa kalawakan. At ang sabi pa rito sa ating Biblia na binasa, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinapakilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. So, pag tinignan mo pala yung kalawakan, makikita mo kung gaano kadakila, kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Amen? Yun ang Diyos, lubhang makapangyarihan. Amen? Hallelujah. So, nagawa mo na ba na titigan ang mga bituin? So, sino po dito ang nagawa na ito na tumitingala kami sa gabi? Mamaya, pag magandang panahon, tumingala ka. Na makikita mo, grabe, napakaraming bituin. Isa po ako sa humahanga sa nilikha ng Diyos. Amen? Makikita mo, mga kapatid, kapag hindi maulap ang panahon, makikita mo ang napakaraming bituin. Hallelujah! So, yung mga maliliit, mga galaxies sa kalawakan, no? Bukod sa ating galaxy, may mga galaxies pa sa iba't ibang mga lugar na kung saan may sarili rin silang mga planeta, kagaya ng galaxy natin. Nandiyan ang planet, Earth, Mars, na
Venus, at ito pang mga planeta, yung iba pang galaxy, meron din gano'n, may kanya-kanyang mga planeta. Pag may problema ako, ang ginagawa ko, kung may suliranin ako na hindi ko alam kung paano ko lulutasin, ang ginagawa ko na tinalabas ako ng bahay sa gabi, tapos tumitingala ako. Tapos nakikita ko yung kalawakan, grabe. No? Ang Diyos ay makapangyarihan. Gagawa nga niya ang mga bagay na yan. Alam ko ang problema ko, maliit lang kumpara sa kayang gawin ng Diyos. Amen? Kasi walang hanggan yung kalawakan. Amen? Hallelujah. Makikita mo mga kapatid, ang sukat ng kalawakan na hindi maabot ng isip ng tao. Kahit yung mga matatalino nating mga scientists, mga astrology, no? Mga nagsisipag-aral patungkol sa kalawakan, puro sila sukat ng pag-aaral lang, pero ang totoo, hindi na kayang abutin ang pagkalawak-lawak na kalawakan sapagkat yan, mga kapatid, ay gawa ng Diyos na walang limitasyon. Ang Diyos ay walang limitasyon. Okay? So, grabe ang sukat ng kalawakan. Hahanga ka talaga. At ang nakamamangha pa dito, mga kapatid, alam niyo ba na ang lahat ng yan, ito'y nangyayari, mga kapatid, sa isang salita lang ng Panginoon. No? Isang salita lang, let there be, sabi ng Panginoon, let there be, magkaroon, at nagkaroon na. Grabe na kamamangha ang nilikha ng Diyos, nakamamangha ang Panginoon. Dapat po natin isipin, dahil ganito kalawak ang kayang likhain ng Diyos, gaano pa kaya kalawak ang kayang ayusin at hawakan at baguhin ng Diyos sa buhay mo. Yeah? Hallelujah. So, pag-aralan natin ang patungkol sa temang ito, the God who created the universe. Ang Diyos na lumikha ng kalawakan. Amen? Hallelujah. So, alam nyo, sobra talaga akong bilib. Hangang-hanga talaga ako sa ginawa ng Diyos. Amen? Hangang-hanga talaga ako. Kaya nga, madalas akong mamasyal doon. No? Madalas po akong mamasyal doon. Amen? At kanina lamang uli, sinubukan kong muli mamasyal doon sa kalawakan. Amen? Sa labas ng ating mundo. At sinilip ko yung mga bituin. Pero bumalik din agad ako. Sa pag-aaral lang. Amen? Sa pag-aaral. Namasyal ako doon. At ayos sa pag-aaral. Alam niyo mga kapatid, gusto ko itong share sa inyo para lalo natin makita napakamakapangyarihan ng Diyos. Ayos sa pag-aaral ng mga matatalinong tao, ang pinakamalapit na bituin sa atin bukod sa araw, no, ay ang bituin na tinatawag na Proxima Centauri. No? Yan mga nagsipagpasok, nagsipag-aral sa school, no, yan yung, alam nila yan. No? Proxima Centauri, ang pinakamalapit na bituin. Amen? At ito ay may layo na 4.2 light years. Ibig sabihin, ano, pag umalis ka rito sa mundo natin, papunta rin sa planeta na yun na pinakamalapit, ay google ka ng kailangan mong bilis ay kasing bilis ng liwanag. Kung di ba yung liwanag, ganun lang. Pero kahit ganun makabilis, ay 4 na taong may dito pa rin maglalakbat bago ka makarating doon. Okay? Para madali natin maintindihan, yung mga, di ba, ay nakakasakay tayo sa tricycle, sa motor, amen? Yung mga motor na tumatakbo ng 160 tulad ng Rider, FI 150, amen? Mga sniper, tumatakbo ng 160 km per hour. Amen? Ganun kalayo, ganun kabilis ang gagamitin mong takbo. Alam niyo mga kapatid, ayon sa pagsusukat ng mga matatalinong tao, sa pagtataya nila, kung ganun din lamang tayo kabilis, tatakbo 160 km per hour, aabutin ng 29, 28, 29 to 30 million years bago ba tayo makarating doon. Million years! Wala na tayo. Kaya hindi kaya ng buhay natin. Hindi sasapat ang panahon ng buhay natin para makarating doon. Ang punto ko, ganun kalayo ang pinakamalapit na bituin. Pero kahit na ganun, hindi kaya ng Diyos ng walang kahirap-hirap. Salita lang ng Panginoon, nalikha niya yan eh. Amen? Hallelujah. So, sabi ng Bible, dinadang ka lamang ito at hinahawak, dinadang ka lang ng kamay ng Diyos ang pagkalalayong distansya na yan.
Amen? Bukod pa yung Proxima Centauri, bukod pa yung napakarami pang mga bituin na may sariling galaxy. Bukod pa sa roon, napakalayo. Kaya yung mga nangyayari doon, alam nyo, minsan di ba nakakita tayo ng mga bituin, pumula yung bituin, sabi yun, pinabalita, ang bituin na ito ay pupula. Halimbawa, kagaya ng mga nabalita na tinatawag na supernova, umutok daw na planeta, 100 years o 50 years ago, ilang taon na nakalilipas, bago pala yung makita ng ating mata, halos daang taon na lumipas na nangyari. Saka palang dumarating sa ating Panginoon. Ganun na katagal pala na nangyari yun, bago pala natin nakita. No? Kasi nga, napakalayo nila. Amen? Sa atin. Amen? Pero sabi ng Bible, Isaiah 40 verse 12, kahit papagkalalayo niyan, walang sukat, hindi halos masukat. Sabi ng Isaiah 40 verse 12, sino ang tumakal ng tubig sa kalat ng kanyang kamay at sumukat sa langit ng dangkal? No? At nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang at mga burol sa timbangan. Sino? Walang iba kundi ang Diyos. Ang napakalayo, napakalawak, napakalawakan, dinagang alam yan ng Diyos. Ibig sabihin, ipinapaalam nito sa atin kung gaano lubhang makapangyarihan ang Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah! So, kung ang universe sobrang laki, walang hanggan, alam natin ang Diyos natin mas higit na malaki. Awit 147 verse 5, may nakasulat na ganito, great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. No limit. No. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Siya'y makapangyarihan sa kapangyarihan. Ganun ang Diyos na ating kong pinagulungkuhan. Kaya nga mga kapatid, kung ganito lang ito nakatanim sa ating isipan na ganun sa kapangyarihan ng Diyos, iba nararapat na kaya mong ipagtiwala dapat ang iyong buong buhay sa Kanya. Kasi makapangyarihan siya. Pag ipinagtiwala mo sa Kanya ang buhay mo, bahala siya, kaya niyang gawin ang lahat. Amen. Hallelujah. Kaya nga kung ang problema mo ay malaki, mas malaki pa rin ang Diyos na umahawak sa buong kalawakan, mga kapatid. Amen. Alam ko lahat ng tao may problema. Amen. Marahil ngayong hapon, nandito ka, pero may problema ka. Sasabihin ko sa iyo kapatid, kahit gaano pa kalaki ang problema mo, higit na malaki ang Diyos na gumawa ng kalawakang di masukat, di maabot ng isipan ng tao. Higit na malaki ang Diyos. Maaari tayong magtiwala. Hindi maaaring ikumpara sa Diyos ang laki ng ating mga problema. Lahat ay kaya niyang ayusin. Sabi ng Colossus chapter 1 verse 17, amen, siya'y una sa lahat, sa kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Amen? Kaya ng Diyos ayusin ang lahat ng bagay, mga kapatid. Magtitiwala lang tayo sa Kanya. Amen? God's power holds everything together. Lahat ng bagay, hawak ng Diyos. Kaya niyang ayusin. Amen? Hallelujah, meron pong, nito lang ilang buwan pa lang nakalilipas, meron pong isang astronaut na nagpatotoo na talagang buhay ang Diyos at tunay ang Diyos. Galing po siya sa kalawakan. Amen? Ang pangalan po ng lalaking ito, halos isang buwan pa lang mahigit na nakakalanding o 2 buwan na nakakalanding siya sa Earth, galing siya sa labas ng bansa. Ang pangalan niya si Jeffrey Williams, isang dating komandante ng International Space Station, ISS, International Space Station. Sila yung mga lumalabas, nag-aaral, na tumutuklas ng mga bagay sa labas ng ating mundo. Kamakailan lamang, matapos daw yung 500 araw niya, napalutang-lutang siya doon sa labas ng Earth. Pagkatapos ng 500 araw, na pananatili niya sa labas ng mundo, bumalik siya dito sa Earth na may matibay na paniniwala na mayroon talagang Diyos na gumawa ng sanglilikha. Mula sa daang-daang milya na tinitingnan niya ang mundo, no? Ang ating planeta, inilarawan ng lalaking ito na si Jeffrey Williams, ang daigdig na ito daw ay isang kahangahangang lugar. No? Kamangha-mangha daw ang mundo. Maayos, eksakto, perfecto sa tingin niya ang ikot ang galing daw ng pagkalika.
ayon sa lalaking ito. Sa pag-aaral ng mga astronomers, kung ang Earth daw ay lumis lang ng 1% ng ikot. Alam niyo ba mga kapatid na umiikot ang mundo natin ng napakabilis? No? Sobrang napakabilis. Hindi lang natin nararamdaman dahil nga po sa tinatawag na grabe at biyaya ng Diyos. Ganito ang mundo natin. So, pag tumikilang daw ang mundo ng 1 degree o 1% na tumikilang ang mundo, kaunti lang, ay magkakaroon na ng malaking problema ang mga tao. Lahat tayo, kagulo na tayo. Ibig sabihin, perfecto talaga sa ngayon. Yung kikot ng mundo, perfecto. Kaunting degree lang magbago sa galaw ng mundo. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa atin. Pero alam niyo ba kung bakit hindi nangyayari? Hindi dahil perfecto yung mundo, kundi perfecto ang Diyos na lumikha ng ating mundong kinalalagyan. Perfecto ang Diyos. Nasasabi mo ba ito sa prayer mo, Lord, pinupuri kita, ikaw ay perfecto ang Diyos. No? Sana pag nananalangin tayo, nagagawa natin papurihan ng Diyos at nasasabi natin, purihin ka, Diyos na perfecto, nalalaman ang lahat. Amen? Hallelujah. Dahil ang Diyos ang may kontrol, lahat ng bagay ay kaya niyang panatilihin maayos. Ayon sa kontrol ng Diyos. Ibig sabihin ito mga kapatid, ang Diyos ang nagpapanatili ng kaayusan ng buong kalawakan. Amen? Kaya nga, hallelujah, makikita natin, dahil sa ang napakalawak, di masukat na kalawakan, naghahayag po yan ng kadakilaan ng Diyos. Ang di masukat na kalawakan. Amen? Naghahayag yan ng kadakilaan ng Diyos. Perfecto ang Diyos. Amen? Hallelujah, siyang humahawak ng lahat ng bagay. Maging sa ating mga buhay, kayang hawakan ng Diyos ang mga bagay na hindi natin nahahawakan. Amen? Anong isahin ito sa ating buhay, mga kapatid? Kapag nararamdaman natin na parang gumugulo ang ating buhay, parang ang hirap ng buhay, maaaring mong tingnan ang kalangitan na naghahayag ng kadakilaan ng Diyos. Amen? Dapat po nating pagtiwalaan ang ating Panginoon na kung nakayanan niyang hawakan ang napakaraming bituin, trilyong bituin, mga kapatid, kaya rin niyang hawakan ang buhay mo. Kaya rin niyang hawakan ang damdamin mo. Kung nasasaktan minsan ang damdamin mo. Kaya rin niyang hawakan ang pamilya mo. Kung may problema ka man sa pamilya mo, kaya niyang hawakan ng Diyos. Amen. Kaya niyang hawakan ang pangarap mo. Kung ikay may pangarap sa buhay, kayang hawakan niya ng Diyos. Titiwala ka lang sa Kanya. Amen. Ang kalusugan mo, kayang hawakan ng Diyos. At lalo-lalo na ang kaluluwa mo. Amen. Ay, kaya na niyang hawakan ang lahat ng bagay sa kalawakan na hindi masukat. Tunay na dakila ang Diyos. The boundless universe reveals the greatness of God. Amen. Pangalawa ngayong gabi. Amen. Ang kaayusan ng kalawakan ay naghahayag ng katalinuhan ng Diyos. Napakatalino ng Diyos. Amen. Hallelujah. So ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa universe at sa mga bituin, sabi nga nila, everything is precise. Lahat daw ay nasa ayos. Lahat ay eksakto. Amen. Ang mundo natin umiikot sa eksaktong bilis ng ikot. No? Ang araw naman, perfecto sa distansya sa atin. Kung hindi perfecto ang distansya ng araw sa atin, kung mapalapit, sunog tayo. No? Kung mapalayo naman, malalamig tayo ng tudo. No? Perfecto ang layo ng araw sa atin. Amen? Ang buwan, nananatiling nagkukontrol. Amen? Dahil sa buwan, kinukontrol niya yung tinatawag na tubig ng mundo. No? Siya nagkukontrol ng pagtaas at pagbaba ng tubig sa ating mundo. Amen? The moon controls the tides. Amen? Kaya may high tide, may low tide. Amen? Ang buwan na nagkukontrol niya. Amen? At kapag new moon, mababa ang tubig sa dagat, mataas naman o malaki ang tubig kapag full moon. Amen? So, kinukontrol ng buwan yung pagtaas at pagbaba ng dagat. Yung mga bituin, sumusunod sa kanilang takdang ikot. Amen? Ang mga galaxies hindi nagbabanggaan ng basta-basta.
Amen? Mayroong batas ng gravity. Amen? Yung batas ng gravity, hindi nagbabago. Yung init, amen? Thermodynamics, liwanag na natatanggap natin, matatag at hindi nagbabago. Mga bagay na ito, mga kapatid, ay napakalaga sapagat kung mayroon na lang isang batas sa kalawakan na magbago ng kunti, magkakagulo na ang buong universe. Mga kapatid, ang katotohanan ito ay nagsasabi sa atin na kung bakit ganyan yan, hindi yan likas. Mayroon Diyos na nagkukontrol niya. Mayroon Diyos na nagkukontrol niya. Amen. Sabi nga ng Biblia, 1 Corinthians chapter 14, verse 33, sapagat ang Diyos ay hindi Diyos ng aguluhan, kundi ng kapayapaan. Amen. Kaya ang buhay pag magulo, ibig sabihin, wala ang pagsama ng Diyos sa buhay ngayon. Kaya magulo ang buhay. At ang pamilya ay magulo, wala ang pagsama ng Panginoon sa pamilyang yun. Dahil kung nandiyan ang Panginoon, may kaayusan. No? Tayo naman, kung sa ngayon, nakakaranas tayo ng magulo, may bahagi ng buhay natin magulo, ang dapat pala naisin natin na tayo samahan ng Diyos. Sabagat ang Diyos ang nagbibigay ng kaayusan at ng kapayapaan. Amen? Anong mensahe nito sa atin? Kung ang Diyos ay may kayang magpanatili ng kaayusan sa buong universe, kaya niyang ayusin ang buhay mo kahit magulo. Amen. Amen? Kaya niyang ayusin ang isipan mo kahit gulong-gulo na yung isip mo. Amen? Ang problema lang, pag ikaw ang ayaw magpaayos. Kayang ayusin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang problema lang, pag ikaw ang ayaw magpaayos. Amen? Hallelujah. Maraming tao nakakaranas ng magulo at miserabling buhay sapagkat hindi nila pinahawakan sa Diyos ang kanilang buhay. Amen? Maraming mga tao ang ayaw na sila'y pinakikialaman. Amen? Tingnan niyo yung mga anak na ayaw maniwala sa magulang. O, tingnan niyo yung mga ayaw makinig sa pagsasaway at pagtuturo. Diba nagiging mahirap ang buhay, nagiging miserable ang buhay. Amen? Dahil yan ang kalikasan sa tao, ayaw na sila'y pinagsasabihan, ayaw na pinaalalahanan. Ang gusto nila, sila lang ang masusunod sa kanilang buhay. Amen? Sabi nila, it's my life. Buhay ko to. Huwag mo pakikialaman. Yan ang kalikasan ng tao. No? Buhay ko to, ayaw ko na may nakikialam sa akin. Pero masarap na may nagtuturo sa iyo. Masarap na may nagtutuwid sa iyo. Mabuting bagay na may nagpapaalala sa iyo. Amen? Napakabuting bagay. Amen? Hallelujah. Sa Bible, may kasaysayan ganyan, yung kalibugang anak, ayaw na magpasakop sa magulang. Kaya napariwara ang buhay. Alam niyo, maraming mga tao napapariwara ang buhay dahil ayaw nilang pasakop si Diyos ang kanilang buhay. May mga tao na nagugulo ang kanilang direction ng buhay dahil ayaw nilang pahawakan sa Diyos ang kanilang buhay. Alam niyo po ba kung bakit ang pangalan ng ating fellowship ay The Potter's House? Ang pangalan po ng ating church ay The Potter's House Christian Center. And sabi ng iba, parang kakaiba yung pangalan ng church na yun. Di ba karamihan ng church ay Jesus is alive, Jesus is Lord, no? All for Jesus, no? Mga ganun-ganun ang mga pangalan nila. No? Pero sa atin, bakit The Potter's House? Ano sa Tagalog? Ang bahay ng magpapalayo. No? Potter. Eh? Magpapalayo. Gumagawa ng palayo. Bakit ganoon? Dahil ang buhay po natin ay ikinumpara sa lupa, sa putik, at totoo doon naman tayo galing sa alabok, na ang lupa, ang putik ay walang halaga. Pero ang lupa, ang luwad, kapag ginawakan yan ng magpapalayo, inulma, niluto, inulma, nagiging isang magandang palayo, panga, tapayan, no, na kapaki-pakinaba. Kaya tayo, Potter's House, ito yung pangalan ng church natin, ang bahay na magpapalayo. Na kung saan ipinapakita nito na ang Diyos ang tunay na magpapalayo sa iyong Potters. Sa iyong Potters at tayo yung mga putik sa kamay ng Diyos. Biblically, nakasulat yun doon, kayo yung mga luwad sa kamay na magpapalayo. Na malibang hulmahin ng Diyos ang putik, malibang hulmahin ng Diyos ang ating buhay, hindi ito magiging kagamit lang. Hindi ito magiging maayos.
Kaya nga, Father's house, ang buhay pala natin, dapat pahawakan natin sa kamay ng magpapalayo na walang iba kundi ang Diyos. Dito lang ito magiging maayos. Dito lang ito magiging makabuluhan. Dito lang ito magiging maganda kapag nahulma ng kamay ng Diyos. Amen! Hallelujah! So mga kapatid, hallelujah, mapalad tayo. Nasa Father's house tayo. Dito sa Father's house, may pagtuturo, may pagtutuwid. Dito sa Father's house, sasawayin ka pag mali ang gawa mo. No? Sasabihin sa iyo ng pastor. No? Kahit na alam niya kung isa masasaktan ka, sasabihin niya sa iyo, sister, ikay huwag nang magmumura. No? Masama ang nagmumura. No? Yun, ganyan kami mga pastor. Pag narinig namin na mayroong makapatira na ang bibig niya ay lumalabas ay mga sumpa, ang bibig niya ay lumalabas ay masasama, malalaswa, sinasaway namin. At mabuting bagay pag may sumasaway sa iyo, pag mali ka. Di ba? Dito sa Father's house, di ka pababayaan na ikaw ay nagmumura, tutulungan ka na mabago ang buhay mo, mabago ang pananalita mo. Amen? Hallelujah! Mapalad tayo na sa Father's house tayo. Dito'y may pagtutuwid. No? Kung walang nagtuwid sa akin, di lasinggero pa ako hanggang ngayon. Kung walang nagtuwid sa akin, di ako ngayon ay baka magulang-magulang buhay. No? Baka hindi ko napag-aral ang aking mga anak. Baka hindi ko sila napalaki ng maayos. Pero dahil sa Father's house, sa ganitong ginawa ng Diyos, nasa church ako na may pagtuturo, may pagtutuwid, tuwid yung buhay ko. Inaayos na Diyos ang buhay ko hanggang ngayon. Patuloy na inaayos. Nakita ni Pastor Rico ang maganda naming buhay. Sumunod siya sa landas na aming tinatahak. Nagpagamit din ng buhay sa Panginoon, ngayon nagpapastor. Bakit? Meron kasing nagtutuwid. Kaya dito sa church, kapatid, maniwala ka, tutuwirin ka dito. No? Tanggapin mo lang ang pagtutuwid. No? Dito sa church, tuturuan ka na ikaw ay magkaroon ng commitment sa Diyos. Na ikaw ay huwag harmony ka dito na huwag kang magpapabaya, na ikay mawawala sa pagsamba. Dahil napakahalaga ng pagsamba sa Diyos. Pagsasabihan ka rin, papaalalahanan ka, sister, parang ilang araw ng isang pagsamba natin, wala ka. Nasaan ka? No? Aalalahanin ka, tutuwid ka, tuturuan ka dito ng commitment. Amen. Sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, mapalad tayo, nasa Father's house tayo, na may simbolo niyan, kamay ng Diyos na naghuhulma ng ating buhay. Amen? Okay, hallelujah. Ilan na lang, na aking punta talakayin. Amen? Dapat ang ating buhay, mga kapatid, kung gusto po natin ng may kaayusang buhay, ang ating mga buhay ay dapat na ipinapailalim natin sa kontrol ng Diyos na napakatalino. Amen. Dapat binibigay mo ang kontrol ng buhay mo sa Diyos na marunong sa lahat at laging may kakayanang isaayos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Ang kalawakan ginawa niya may kaayusan kasi sobrang napakatalino at napakagaling ng ating Panginoon. Amen? Okay? Ang maniwalas na kalangitan, naghahayag ng kapayapaan mula sa Diyos. Amen? Alam niyo mga kapatid, maraming taong walang kapayapaan sa buhay. Bakit? Wala po silang pagkilala sa Diyos. Wala silang panahon para sa Diyos. Amen? Hallelujah. Alam niyo, kapag tinignan mo ang ginawa ng Diyos, kaya nito lagyan ka ng kapayapaan sa buhay mo. Amen? Pag tumingala ka sa langit, doon sa langit, wala itong maingay na sasakyan, doon ay walang murahan doon ay walang patuhan ng baso, doon ay walang nagdadabog na anak, no? Doon ay walang pasaway na kapitbahay, doon ay walang magdalo doon. Amen? Hallelujah. Kaya naghahatid yan ng kapayapaan, mga kapatid. Amen? Dapat nating kilalanin ng Diyos, mga kapatid, na siya ay kaya rin magbigay sa atin ng kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo may mga kabagabagan sa buhay, may mga problema, di ba gusto natin ang solusyon? Amen. Pag may problema ka, gusto mo ng solusyon? Amen. Gusto mo agad-agad nandiyan ang sagot ng Diyos? Pero minsan, kailangan pala natin sandaling manahimik sa presensya ng Panginoon. Hapit ka sa Diyos. Magpahinga ka, humimlay ka sa presensya ng Diyos. Tandaan po natin, available ang kapayapaan ng Diyos para sa atin. Amen. Sabi ng Biblia,
John 14:27, ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Katapos-tapusan, mga kapatid. Hallelujah. Ang walang hanggang kalawakan, larawan po yan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Alam mo ba na mahal ka ng Panginoon? Alam niyo ba na mahal tayo ng Diyos? Amen? Hallelujah. Nilikha ng Diyos ang walang hanggan, pero mas walang hanggan ang pag-ibig niya. Amen? Sabi ng Biblia, awit 103 verse 11, sapagat kung paano ang mga langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangangatakot sa kanya. Amen? Sabi ron, ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa kanya. Amen? Kaya sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Brother and sister, mahal po tayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Diyos, maniwala kayo. Amen? Walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Amen? Ang Diyos na gumawa ng bilyong-bilyong bituin. Amen? Ng napakaraming bituin. Kilala ka. Kilala ka ng Diyos na yun. Kilala nga niya yung lahat ng bituin eh. Ang Diyos ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng bituin. Kilala ka rin ng Diyos. Ano naman kung kilala ka ng Diyos? Pwede mo sabihin, Pastor, ano naman kung kilala ko ng Diyos? Alam ng Diyos ang buhay mo. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos ang problema mo. Alam ng Diyos yung mga bayarin mo. Alam ng Diyos yung problema mo sa iyong asawa. Yung problema mo sa iyong anak. No, kung ikay anak, alam ng Diyos ang iyong problema sa iyong mga magulang, sa iyong pamilya. Alam ng Diyos ang problema mo sa iyong pangangailangan. Men, alam yan ng Panginoon dahil kilala niya tayo. Dakila ang Panginoon at ang kanyang unawa ay walang hanggan. Kapatid, hallelujah. Kung kilala ka ng Diyos ang mga bituin, kilala ka niya at alam niya kung paano kanya kakatagpuin. Ilagay po natin sa ating isipan, mga kapatid. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos, kapatid. Maniwala ka. Kilalanin mo lamang ang Diyos. Paglingkuran mo lang ang Diyos. Ibigin mo lang ang Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kapag malaki ang problema mo, isipin mo makapangyarihan ng Diyos. Kung magulo ang buhay mo, tingnan mo ang kaayusan ng mundo. Ng kalawakan, kaya rin niyang ayusin ang buhay mo. Kung nawawalan ka ng kapayapaan, tingnan mo ang katahimikan sa gabi. Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Pakiramdam mo, wala nagpapahalaga sa iyo, wala nagmamahal sa iyo. Amen. Sinasabi ko sa iyo, mahal ka ng Diyos at ang pag-ibig niya sa iyo ay walang hangganan. Ang kalawakan o ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ipinapakilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Nararapat na patuloy tayong mamanga sa Diyos. At nararapat din na kung ang kalawakan, walang sariling pagpapasya, ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dapat ikaw at ako na may isipang binigay ng Diyos, dapat pinipili natin na ang buhay natin ay magamit din para magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kunin ng Diyos, lugo natin ang ating mga ulo ngayong gabi sa ilang sandali. Amen. Ako'y nangaral patungkol sa kadakilaan ng Panginoon. Ipinapaabot sa atin ang mensaheng ito na kaya tayong payapain ng Diyos. Kung may magulo tayong buhay, kaya ayusin ng Panginoon. Kung may problema ka, kaya solusyonan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kung pakiramdam mo, wala nagpapahalaga sa iyo, mahalaga ka sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. Inisip na niya ang pinakamabuti para sa iyo. Kaya ang kailangan lang natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Panatiliin mo na humahanga ka sa Diyos. Dakilain mo ang Diyos sa buhay mo, parangalan mo ang Diyos sa buhay mo. Ngayong gabi, amen, may suliranin ka ba? Ngayong gabi, may problema ka ba? Ngayon ka bang mga kabaga-baga na pinagdadaanan? Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, makapangyarihan, walang hangganan ang Diyos. Maaari tayong lumapit sa Kanya at maaari na tayong tulungan. Kahit may pagsubok ang buhay, kaya tayong palakasin ng Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi, kung ikaw yan, meron tayong pagkakataon para tayo po'y makalapit sa Panginoon.
Amen. O ako'y mag-aanyaya sa sino man, nais mo lumapit sa Diyos, may suliranin ka sa buhay mo, may problema ka, ilapit mo yan sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, kayang gumawa ng Diyos sa buhay mo. Walang mahirap sa Kanya. Pinubuksan ko ang altar, kung nais mo na lumapit ka sa Panginoon, meron kang suliranin sa buhay mo, bakit hindi mo hindi sa Diyos ang solusyon? Kayang gawin ng Diyos na tulungan ng ating mga buhay. Bukas ang altar, hindi man tayo, kung hanggat may lugar, manot ka hanggat may lugar, then, hanggat siya, manot ka ng lugar, alam niyo po ang lugar na yan, ordinaryo. Pero kapag yan ay binubuksan sa pangalan ng Panginoon, nagiging makapangyarihan yan. Kung mayroong lugar, manot ka. Amen. Kung wala, at hindi naman tayo pasya sa iyong pinaupuan, kausapin mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Kausapin mo Diyos, sabihin mo sa Diyos, Lord, narito po ako, Panginoon, humingi ako ng tawad sa mga panahon na nawalan ako ng pagtitiwala sa iyo. Pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, ngayong gabi, muli kong ibinabalik ang paghanga ko sa iyo. Umaasa ako sa iyo. Sabihin mo sa Panginoon ang problema mo. Kung ano ba ang suliranin mo, sabihin mo sa Diyos, humingi ka ng tulong sa Diyos. Kaya niyang ayusin lahat ng bahagi ng ating buhay. Maliit na tayo kumpara sa kalawakang nilikha ng Diyos. Ang problema mo'y maliit lamang kumpara sa mga bituin na nilikha ng Diyos. Sa walang hanggang kalawakan na ginawa ng Panginoon. Kaya maaari tayo magtiwala sa Kanya. And ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay kumain. Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kapatid na narito. Tulungan mo sila sa mga suliranin ng buhay kung meron man silang kinakaharap ng mga pagsubok, sila iyong katatagin. Lagyan mo sila ng pag-alakan sa kanilang puso. Kunin mo sila, Panginoon, ng pag-asa sa kanilang buhay. Naisin nila palagi na hanapin ka at bigyan pagpaparangan, Panginoon. Luwalhati ng iyong banal na pangalan. Pakitaan mo sila ng biyaya mo. Tatagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan, solusyon sa mga problema, pag-alakan, kapayapaan, pagalingan, ang isang mga karamdaman, ayusan ng pamilya, huwag magdalog sa Kanya. Bless mo po sila itong aking dalangin. So, Diyos, sama lumalapit ang mga manutok at tayo awit ng sa mga awitin, yung inawit natin kanina, mananatili, men, katapos, ating pupurihin ang Panginoon, men, at ating siyang kararangalan. Hallelujah. Kaya siya tayo lahat ay tumayo, mga kapatid, at tayo po'y awit ng isang awitin na ito. Damay natin yung misahe ng awit. Amen. At patuloy natin ihatid sa Diyos ang karangalan. Amen. Mananatili. Ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Ikaw saan man
Amen. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po ngayong pong gabi na kami po'y naging bahagi ng pag-awit ng mga papuri pagsamba para sa iyo. Salamat din sa iyong salita na nagpapahayag kung gaano kakapangyarihan. Pinahamon kami nito na lalo kami magtiwala sa iyo, Panginoon. O Diyos, pinatitibay nito ang aming pananampalataya na kung ano man ang aming suliranin, mga pagsubok ng buhay, ay hindi mo kami pababayaan. Hindi mahirap sa iyo na padalan mo kami na solusyon sa aming mga problema. Lord, ako'y dumadalangin ang hindi ko po na ipaliwanag sa pag-aaral. Ikaw na po ang magpuno sa buhay ng aking mga kapatid. Inihiling ko, O Diyos, na umuwi sila ngayong gabi na may natanggap na biyaya mula sa iyo. Ang may problema at may nilang solusyon, ang may karamdaman, ang pagpapagaling mo po, ang pangangailangan, ikaw ang kumatagpo sa kanilang buhay. Dalangin ko ang kagalakan sa buhay ay ilagay mo sa kanilang puso. Patibayin mo sila sa pananampalataya at makapagpatuloy kaming lahat na naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Bless mo kami. Hallelujah. At ispasuri ko sa ilang pagalitan. Amen. Mga kapatid, bago po tayo mag-uwian, meron pong kaunting mapagsasalu-saluhan. Amen. Tayo ay magsalo-salo. So next Sunday, sa Sunday po, tayo ay merong gawaing pagsamba. So balik po tayo next Sunday. Amen. Praise God. God bless mga kapatid.